Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang batang lumaki sa simpleng pamilya, anak ng isang tricycle driver na minsang nangangarap lamang maglaro ng basketball sa mga barangay court ng Cebu ay balang araw magiging pinakamalaking pangalan sa PBA? Paano kung ang batang iyon ay hindi lang magiging kampiyon, hindi lang magiging MVP ng paulit-ulit, kundi magiging simbolo ng lakas, tiyaga at inspirasyon para sa milyong Pilipino? Mula sa hirap ng buhay, sa mga simpleng pangarap, hanggang sa pagiging isa sa pinakamayaman at pinakadominanting atleta sa kasaysayan ng Philippine basketball. Ito ang kwento ng lalaking tinawag nilang The Kraken. Ang kwento ni Junmar Fajardo, isang pangalang hindi lang nag-iwan ng marka sa basketball, kundi nag-iwan ng inspirasyon sa buong bansa. Bago tayo magpatuloy, pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel, napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association o PBA, iilan lamang ang mga pangalang kasing bigat at kasing halaga ni Junmar Fajardo. Ang kinikilalang The Kraken ay hindi lamang naging simbolo ng dominasyon sa loob ng court, kundi naging representasyon din ng disiplina, sakripisyo at ng unti-unting pag-angat mula sa simpleng buhay tungo sa tagumpay na pinapangarap ng marami. Sa bawat laban, sa bawat rebound, sa bawat dominanting galaw niya sa ilalim ng ring, dala ni Fajardo ang isang kwentong hindi basta-basta nabubuo lang sa isang iglap. Isa itong kwento ng hirap, tiyaga, paniniwala at walang humpay na pagsusumikap. Bago pa man siya makilala ng buong bansa, bago pa man siya tawaging isa sa pinakamatinding big men sa kasaysayan ng Philippine basketball, isa lang siyang batang lumaki sa simpleng pamumuhay sa Cebu. Ipinanganak noong November 17, 1989 sa Cebu City, si Junmar ay nagmula sa pamilyang hindi marangya ang buhay. Ayon sa mga ulat ng iba't ibang sports news outlet sa Pilipinas, ang kanyang ama ay isang tricycle driver at ang kanyang ina naman ay isang homemaker. Sa ganitong klasing tahanan siya lumaki, kung saan ang bawat araw ay may kasamang pagsubok at ang bawat pangarap ay kailangang ipaglaban. Hindi naging madali ang kanyang kabataan. Tulad ng maraming batang Pilipino, nakaranas din siya ng simpleng pamumuhay at sa murang edad ay nakita niya agad na hindi lahat ng gusto mo sa buhay ay ibinibigay ng libre. Kailangan itong paghirapan, kailangan itong pagtiyagaan. Pero sa gitna ng simpleng buhay na iyon, may isang bagay na agad na nagbigay sa kanya ng direksyon, ang basketball. Sa Pilipinas, ang basketball ay hindi lang laro. Isa itong kultura. Isa itong bahagi ng araw-araw na buhay ng mga bata sa kanto, sa eskinita, sa barangay court, at sa mga bakanteng lote kung saan nagsisimula ang pangarap ng maraming future athlete. Ganon din ang naging simula ni Fajardo. Sa simpleng laro, doon nagsimulang mahubog ang kanyang natural na talento. Sa umpisa, hindi naman agad nakikita ng lahat na may dadalhin pala siyang napakalaking pangalan sa hinaharap. Hindi naman ganun kadaling sabihin na ang batang nangingibabaw sa laruan noon ay magiging haligi ng isang dynasty sa hinaharap. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumilitaw ang kanyang kakaibang bentahe. Sa mga lokal na liga sa Cebu, nagsimula siyang mapansin dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang taas, sa kanyang likas na galing sa ilalim ng ring, at sa kanyang kakayahang manatiling kalmado kahit mas matitindi ang kalaban. Hindi lang siya basta matangkad, marunong siyang gumalaw, marunong siyang magbasa ng laro, marunong siyang pumili ng tamang pwesto, at higit sa lahat, may likas siyang pakiramdam kung paano gamitin ang kanyang katawan upang makakuha ng kalamangan sa loob ng court. Ang mga unang taon ng kanyang pag-unlad ay hindi naging madali, pero doon lalo siyang tumibay. Ang bawat ensayo, bawat laro, bawat pagkakataong kailangan niyang patunayan ang sarili ay nagsilbing hakbang para sa mas malaking pangarap. Nang makapasok siya sa University of Cebu at maglaro para sa kanilang collegiate team, mas lalo siyang nakilala. Sa puntong iyon, hindi na siya simpleng promising player lamang sa Cebu. Isa na siyang pangalan na napapansin ng mga mas malalaking basketball program sa bansa. Ang kanyang height na humigit kumulang 6 feet 10 inches ay isa ng malaking asset. Pero hindi lang doon nagtapos ang kanyang pagiging espesyal. Mayroon siyang footwork na maayos, timing sa depensa na bihira sa kanyang edad noon at efficiency sa scoring na ikinagugulat ng mga nakakasabay niya. Sa mga collegiate competitions, doon dahan-dahang nagbukas ang pintuan para sa mas malaking yugto ng kanyang karera.
Sa bawat laro, mas lalo siyang lumalakas. Sa bawat laban, mas dumadami ang nakakapansin. Hanggang sa dumating ang sandaling magbibigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay, ang PBA Draft noong 2012. Sa draft na iyon, napili siya bilang first overall pick ng Petron Blaze Boosters na kalaunan ay naging San Miguel Beermen. At sa simpleng pagkapili na iyon, nagsimula ang isa sa pinakamaimpluwensyang yugto ng isang manlalaro sa modernong kasaysayan ng Philippine basketball. Mula sa araw na mapasama siya sa San Miguel, unti-unting nabuo ang kwento ng isang dynasty. Hindi lamang siya naging bahagi ng koponan, naging sentro siya ng sistema, naging mukha siya ng tagumpay, naging sandigan siya sa ilalim ng ring. Sa loob ng maraming taon, ipinakita niya ang klase ng laro na bihira mong makita sa kahit sinong lokal na manlalaro. Consistent rebounding, matibay na interior defense, matalinong scoring sa low post, at higit sa lahat, ang kakayahang manatiling dominante kahit alam ng lahat kung sino ang aasahan ng kanyang koponan. Lahat ay may alam na ibibigay niya, pero kahit alam na ng kalaban, hirap pa rin silang pigilan. Dito mas lalong tumibay ang bansag sa kanya bilang The Kraken. Hindi lang ito simpleng palayaw, isa itong simbolo ng bigat ng kanyang presensya sa court. Kapag nasa loob siya ng pintura, iba ang pakiramdam ng laro. Parang may malaking puwersang kailangang harapin ng bawat kalaban. At sa loob ng maraming season, pinatunayan ni Fajardo na hindi lang siya malaking katawan na maaari mong bantayan. Isa siyang basketball player na may isip ng veterano, puso ng mandirigma at disiplina ng isang taong alam na ang talento ay walang saysay kung walang sipag. Sa pamamagitan ng kanyang sunod-sunod na magagandang performance, umani siya ng napakaraming parangal. Isa siya sa mga pinakatinitingalang MVP sa liga. Sa katunayan, naging isa siya sa pinakabinibigyang halaga at pinakadominanting pangalan sa kasaysayan ng PBA. Sa mga ulat at tala ng liga, ilang beses niyang nakuha ang pinakamataas na individual recognition na maaaring ibigay sa isang player at ito ay hindi basta-basta. Hindi mo makakamta ng ganong klaseng respeto kung hindi ka consistent. Hindi mo makukuha ang ganong klaseng pangalan kung sandali lang ang galing mo. Sa kaso ni Fajardo, ang kanyang dominance ay tumagal ng maraming taon at sa bawat season ay muli niyang ipinapaalala sa lahat kung bakit siya kabilang sa pinakamalalaking pangalan ng Philippine basketball. Pero ang kwento ni Junimar Fajardo ay hindi lang kwento ng panalo sa court. Hindi lang ito tungkol sa mga tropeyo, statistics at records. Mas malalim pa rito. Kasi habang lumalaki ang kanyang pangalan, kasabay ding lumalaki ang kanyang impluensya sa labas ng basketball. Dito na pumasok ang usapan tungkol sa kanyang kita, kanyang yaman, at kung paano niya ginamit ang kanyang pagiging sikat para bumuo ng mas matatag na kinabukasan para sa sarili at sa pamilya. Sa mundo ng professional sports, lalo na sa Pilipinas, hindi public ang lahat ng detalye ng kontrata ng mga atleta. Pero kahit walang eksaktong numero na laging nakalantad, malinaw na si Fajardo ay kabilang sa pinakamataas kumita sa PBA. Ang kanyang kita ay hindi lamang nanggagaling sa kanyang kontrata bilang isang elite player. Malaki rin ang ambag ng endorsements, performance incentives, appearance deals, at iba pang oportunidad na dumarating sa isang atleta na kasing laki ng kanyang pangalan. Sa mata ng mga brand, si Fajardo ay hindi lang manlalaro. Isa siyang mukha ng tiwala. Isa siyang simbolo ng lakas, katatagan at tagumpay. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami ring kumpanya ang gustong iugnay ang kanilang produkto sa kanyang image. Sa paglipas ng panahon, naging visible siya sa iba't ibang commercial campaigns at advertising materials. Mula sa sports-related brands hanggang sa consumer products, naging mahalaga ang kanyang pangalan sa marketing landscape. Sa ganitong klaseng exposure, natural lamang na lumaki ang kanyang financial value. Ang isang atleta na may consistent performance, malaking fanbase at malinis na imahe ay natural na nagiging mahalaga hindi lang bilang player kundi bilang public figure. At sa kaso ni Fajardo, halos lahat ng elemento para maging financially successful ay naroon na: talent, consistency, credibility at marketability. May mga sports analysts at observers na naglalagay sa kanyang annual income sa napakalaking halaga. At bagamat iba-iba ang eksaktong estimate, iisa ang ipinapakita ng mga iyon. Si Junimar Fajardo ay kabilang sa mga pinakamayayamang active players sa PBA.
May mga konserbatibong pagtatantiya rin na nagsasabing ang kanyang basic salary ay nasa mas mababang range kumpara sa kabuuang kita dahil ang tunay na malaking ambag ay mula sa labas ng court. Ibig sabihin, hindi lang sweldo ang nagpapalaki sa kanyang yaman. Ang kombinasyon ng performance, popularity at brand value ang bumubuo sa kabuuan ng kanyang financial standing. Pero kahit dumami ang pera, kahit tumaas ang kanyang kita, hindi nawala ang ugat niya. Hindi siya lumayo sa pinanggalingan niya. Hindi niya kinalimutan ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. At dito lalo siyang minahal ng mga tao, lalo na ng mga Cebuanos at ng mga fans na nakita sa kanya ang larawan ng isang taong hindi sumuko sa hirap. Maraming atleta ang nagiging sikat, pero hindi lahat ay marunong magdala ng tagumpay ng may kababaang loob. Si Fajardo, sa kabila ng lahat ng narating, ay nanatiling simple sa maraming aspeto ng kanyang pagkatao. Hindi siya yung klaseng tao na kailangang ipagsigawan ang kanyang kayamanan para mapansin. Mas malinaw sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa bank account, kundi sa kung paano mo ginagamit ang mga natamo mo para makatulong sa iba. Isa sa mga pinakatumatak na parte ng kanyang kwento ay ang kanyang pagiging mapagkawanggawa. Sa mga nakaraang taon, naiulat na isinubasta niya ang isa sa kanyang MVP trophies upang makatulong sa mga biktima ng malalakas na bagyo na tumama sa Cebu. Isang napakalalim na gesture ito. Isang simpleng desisyon sa panlabas pero napakalaking bagay sa loob. Kasi ang tropeyo ay hindi lang isang bagay na pwedeng itabi sa cabinet. Ito ay simbolo ng maraming taong pinaghirapan, ng maraming gising, ng maraming sakit, ng maraming training at ng maraming laban. Pero para kay Fajardo, mas mahalaga ang makapagbigay ng pag-asa kaysa panatilihin ang tropeyo bilang alaala lang ng sarili niyang tagumpay. Ipinakita ng hakbang na iyon kung gaano kalalim ang kanyang pakiramdam sa komunidad. Hindi niya nakalimutan na may mga taong mas nangangailangan ng tulong kaysa sa pagkilala. Hindi niya nakalimutan na ang kanyang tagumpay ay may kaakibat na responsibilidad. At sa panahong marami ang tumitingin sa mga atleta bilang simpleng entertainers lamang, pinapaalala ni Fajardo na ang tunay na halaga ng isang sports figure ay hindi lang sinusukat sa points, rebounds o championships. Sinusukat din ito sa kakayahan niyang magbigay ng inspirasyon at tunay na malasakit sa kapwa. Sa bawat taon na lumilipas, lalo pang tumitibay ang imahe ni Junimar Fajardo bilang isa sa mga pinakakumpletong halimbawa ng modernong Pilipinong atleta. Nagsimula siya sa simpleng buhay, dumaan siya sa maraming pagsubok, nakahanap siya ng daan sa basketball, naging dominanteng puwersa siya sa PBA, nakamit niya ang kayamanan at respeto. Pero higit sa lahat, nanatili siyang tao na marunong tumingin pabalik sa pinanggalingan. Hindi lahat ng kwento ng tagumpay ay may ganitong lalim. Marami ang umaangat, pero hindi lahat ay may kasamang puso. Si Fajardo ay isa sa mga manlalarong parehong matagumpay at may malasakit. At sa modernong panahon, bihira ang ganitong kombinasyon. Kung titingnan mo ang kanyang karera ng buo, mapapansin mong ang kanyang tagumpay ay hindi aksidente. Hindi ito basta lamang swerte. Binuo ito ng disiplina, binuo ito ng patience, binuo ito ng paulit-ulit na pagbabalik sa ensayo kahit pagod na. Binuo ito ng pagtanggap sa pressure bilang ordinaryong bahagi ng trabaho. Binuo ito ng kakayahang manatiling kalmado kahit napakalaki ng expectation sa kanya. At sa isang liga na puno ng mga magagaling na atleta, ang pagiging consistent ang isa sa pinakamahirap gawin. Si Fajardo ay naging simbolo ng consistency. Kapag kailangan siya, andyan siya. Kapag mabigat ang laban, naroon siya. Kapag kailangan ng koponan ng malakas na presensya, hindi siya umaatras. Sa kabilang banda, ang kanyang tagumpay ay hindi rin maipagkakaila sa aspeto ng legacy. Sa bawat batang Pilipinong nangangarap maging basketball player, si Junimar Fajardo ay nagsisilbing paalala na hindi hadlang ang simpleng pinanggalingan para marating ang pinakamataas na antas. Hindi kailangang galing ka sa marangyang buhay para maging pinakamagaling. Hindi kailangang perpekto ang simula mo para maging kahanga-hanga ang ending mo. Ang mahalaga ay may pusong magpatuloy at may disiplina kang hindi sumusuko sa proseso. Iyan ang aral na dala ng kanyang karera. At kahit napakarami na niyang narating, tila hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa bawat season, may bagong tanong. Hanggang saan pa ba aabot ang kanyang legacy?
Ilang ulit pa kaya niyang mapapatunayan na siya ang isa sa pinakamahusay? Gaano pa kaya katibay ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng PBA? Ang mga tanong na iyan ay hindi madaling sagutin, pero isang bagay ang malinaw. Kapag pinag-uusapan ang pinakamahalagang pangalan sa liga, hindi pwedeng mawala si Junimar Fajardo. Dahil hindi lang siya part ng history, isa siya sa mga gumawa nito. At sa dulo ng lahat, ang kwento ni Junimar Fajardo ay kwento ng isang batang mula sa simpleng pangarap na naging haligi ng isang buong henerasyon ng basketball. Isa itong kwento ng pag-angat mula sa kahirapan patungo sa tagumpay. Isa itong kwento ng pagiging dominante sa loob ng court at mapagbigay sa labas nito. Isa itong kwento ng isang atleta na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa respeto, sa legacy at sa inspirasyong iniiwan niya sa mga sumunod sa kanya. Sa bawat dunk, sa bawat rebound, sa bawat dominasyon niya sa ilalim ng ring, hindi lang laro ang nakikita ng mga tao. Nakikita nila ang bunga ng mahabang laban. Nakikita nila ang resulta ng mahabang taon ng pagtitiis. Nakikita nila ang isang lalaking hindi lang nagtagumpay para sa sarili, kundi naging inspirasyon din para sa marami. At iyan ang dahilan kung bakit si Junimar Fajardo ay hindi lang basta basketball player. Isa siyang alamat sa paggawa pa lamang ng kanyang kwento. Kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, mag-iwan ng bakas kung taga saan ka at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa panonood.